Ako si Isay. Sa aming probinsya, sanay ako sa bukid at sariwang hangin. Pero ngayon, nakatayo ako sa loob ng Viridian Group, isa sa pinakamalaking corporate empire sa bansa. Hindi ako narito bilang boss o executive, kundi bilang utility worker, tagalinis. Ito ang secret mission na binigay sa akin ng aking asawa, si Jake, ang CEO ng kumpanyang ito. Kailangan daw niyang malaman kung sino ang mga ahas sa kumpanya niya bago niya iiwan sa akin ang responsibilidad ng kumpanya. Nakatakip ang aking buhok, simple ang uniforme at mababa ang tingin. Sa unang araw pa lang, nakasalubong ko si Miss Victoria Vicky Almazan, ang Executive VP. Naglalakad siya na para bang siya ang may-ari ng buong floor. Ikaw ba ang bago? Tingnan mo nga ang kuko mo. Bawal ang dumi rito. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Linisin mo ang private pantry ni Sir Jake. At bilisan mo. Bago pa man dumating si Sir, kailangan sparkling clean na. Utos niya, sabay bato ng basahan sa sahig. Sa loob ko, kumulo ang puot. Gusto kong sumagot. Ahas ka pala, Victoria. Ako ang may-ari ng lahat ng lililinis ko. Pero kailangan kong magtimpe. Ang kanyang inggit kay Jake ay malinaw. Pero ang pinakamasakit, may narinig akong bulungan. Si Vicky daw, matagal na pala nilang balak sirain si Jake. Ang misyon ko, nagiging mas delikado. Habang nililinis ko ang executive floor, nakita kong laging nasa paligid ni Jake si Victoria. Ang tingin ni Vicky kay Jake, puno ng pag-aari. Sa mga meeting, siya ang laging nakadikit. Ang selos ko, kahit pa alam kong ako ang asawa, ay nagsimulang gumapang. Minsan, nakita ko pa siyang inabot ang tie ni Jake. Kaya ba ako pinapasok dito ni Jake para makita ang katotohanan? Naalala ko tuloy kung paano kami nagkakilala ni Jake. Hindi sa boardroom, kundi sa aming probinsya. Simpleng pag-ibig, tahimik na kasal, at pangako ng habang buhay. Isang hapon, nakita ko si Jake sa hallway. Binigyan niya ako ng isang seryosong tingin, pero sa likod ng kanyang kamay, may note siyang iniabot. Pati si Vicky under investigation. Tiyakin mong wala siyang makikitang ebidensya. Sa aming matamis na tingin, nagpapalitan kami ng mga encrypted message. Ang pag-ibig namin, ang aming code. Araw-araw naglilinis ako, pero gabi-gabi nag-aaral ako. Tinuturuan ako ni Jake sa bahay ng business law at corporate strategies. Alam niyang kailangan kong maging handa bilang Isabel Viridian, ang tagapagmana. Isang araw, pinatawag ako ni Vicky. Isay, itapon mo tong kape sa harapan ni Sir Jake. Masyadong mainit, dapat lukewarm lang at may ipapakopya ka pa para. Gamitin mo ang old photocopier sa bodega. Isang malinaw na utos para humiya ako at ilayo sa main office. Pagdating ko sa bodega, nakarinig ako ng tinig sa speakerphone mula sa opisina ni Jake. Hindi ito ang boses ni Vicky. Ang kausap niya, nag-uutos na i-freeze ang mga assets ng Viridian Group. Biglang natigilan ako. Hindi ang assets ni Jake, ang assets ni Tito Antonio, ang kapatid ng namatay na tatay ni Jake. Ang unang plot twist, si Tito Antonio hindi si Vicky ang mastermind. Si Vicky, isa lang pala sa kanyang pawn. Nang makita ko ni Jake, bigla siyang nagsalita sa speakerphone. Pasensya na Tito, may tagalinis lang. Pero bago niya patayin ang speaker, nag-iwan ako ng cryptic message. Ang basahan ko may mata at alam ko ang dumi mo. Ang misyon ay naging asset protection na. Sinabi sa akin ni Jake na si Tito Antonio ay nagplano ng saktan ng pamilya namin para makuha ang kumpanya. Kaya raw ako pinasok bilang cleaner. Dahil sa CEO's private office, ang taming hindi sinisiyasat ng security ay ang mga tagalinis. Sa loob ng private pantry ni Jake, nagtanim ako ng isang hidden camera. Kailangan kong makakuha ng ebidensya laban kay Vicky na magdidirekta kay Tito Antonio.
Kinaumagahan, nakita kong pumasok si Vicky sa opisina ni Jake, hindi para magtrabaho, kundi para kumuha ng files. Habang nag-iisa siya, biglang may phone call. Sinagot niya ito. "Tito, hindi ko na kaya ang laro mo. Ang selos ko kay Jake, sinisira ako. Hindi ko hahayaang mahalin niya ang babaeng iyon. Pero wag mo na akong idamay sa planong pagpatay." Plot twist 3. Hindi lang corporate sabotage ang balak nila, kundi krimen. Hindi na lang inggit at puot, kundi kamatayan. Lalo akong nagtimpi. Ang hatred ko kay Vicky, nag-iba. Naaawa ako, pero hindi ko siya hahayaang sirain ang pamilya ko. Alam ko, ang video ni Vicky ang key. Pero paano ko ito ilalabas nang hindi ako nabubunyag? Nag-iwan ako ng flash drive sa isang cupboard sa pantry. Ibinigay ko ang clue na ang kape ay matamis pero ang sekreto ay mapait sa isa sa mga trusted staff ni Jake. Pero hindi ko alam, matagal na pala akong sinusundan ni Vicky. Isang hapon, habang naglilinis ako sa server room na siya namang ipinagbabawal sa mga cleaner, pumasok si Vicky. Akala mo hindi ko nahahalata, Isay? Ang pag-ibig mo kay Jake, kitang-kita ko sa mata mo. Sino ka ba talaga? Hinablot niya ang USB na akala niya ay evidence ko. Naglaban kami. Sa gitna ng kaguluhan, tinulat niya ako at tumama ang ulo ko sa server rack. Kapahamakan. Ang lahat ng files, compromised. Nawalan ako ng malay. Nang magising ako, nasa private clinic na ako ni Jake at nandun siya. Umiiyak. "Bakit mo ginawa to, Isay? Nag-alala ako ng sobra. Hindi mo dapat ginawa ang mission na to kung alam kong mapapahamak ka." "Ginawa ko kasi mahal kita at kailangan mong makita. Hindi lang si Vicky ang kaaway. Si Tito Antonio." Doon inamin ni Jake ang lahat. Ang plot twist 4. Hindi raw niya ako dapat pinasok sa misyon na ito. Siya raw ang gumawa ng lahat para proteksyonan ako. Dahil ako ang tunay na tagapagmana ng controlling shares ng Viridian. Si Jake ay acting CEO lang at protector ko. Kaya ang hate ni Vicky, hindi lang dahil sa posisyon, kundi dahil alam niya na may mas mahalaga sa akin si Jake. Nang marinig ko ito, ang puot ko ay hindi na napunta kay Vicky, kundi kanya, kay Jake. "Hindi mo ako pinagkatiwalaan. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan?" Hindi na kami nag-uusap ni Jake, pero ang misyon ay kailangang tapusin. Pumasok ako sa board meeting, suot ang suit na inihanda ni Jake, hindi ang uniforme ng tagalinis. Lahat ay nagulat, ngunit si Vicky at Tito Antonio ay nagtawanan. "Oh, Jake, ganyan na ba kahirap ang sitwasyon mo at isinama mo pa ang iyong tagalinis sa meeting?" Sa gitna ng usapan, binuksan ko ang speaker ng video mula sa hidden camera. Ang recording ni Vicky na nag-aamin na kasosyo sila ni Tito Antonio sa pagtatangka ng sabotage at pagpatay. "Mali po kayo, Tito Antonio. Hindi po ako tagalinis ni Jake. Ako po si Isabel de la Cruz Veridian, ang majority shareholder at tunay na CEO. At hindi po si Jake ang biktima ninyo. Ako po." Plot twist! Ipinakita ko ang latest will ng aking ama na naglilipat ng shares sa akin at nagpapawalang bisa sa kapangyarihan ni Tito Antonio. Ang inggit ni Vicky at poot ni Antonio ay nagmistulang abo. Ang board ay nagdesisyon. Sila, arestado. Pagkatapos ng meeting, hinarap ko si Vicky. Siya, nakaupo, luhaan at puno ng pagsisisi. Alam ko ang nararamdaman mo, Vicky, ang selos at puot. Pero hindi mo kailangang wasakin ang iba para umangat ka. Ang pag-ibig sa kapangyarihan ay nagbulag sa'yo. Ang lahat ng ito, ang lahat ng hate ko, dahil mahal ko siya, Isabel. At sana, hindi ka nagtagumpay. Doon ako lalong nagpakita ng compassion. Ibibigay ko sa'yo ang huling chance para makabawi.
Wala akong hate sa'yo. Simula ngayon, wala nang Vicky Almazan sa Viridian. Umalis ka. Magbago ka. Ang huling hininga ng kontrabida ay hindi pag-iyak, kundi isang tahimik na pagtanggap sa disgrace. Ang kwento ng paghihigante ay natapos sa pagpapatawad. Ang hate ay napalitan ng katotohanan. Hinarap ko si Jake, ang lalaking nagprotekta sa akin. Ang CEO suit ko ay matibay, pero ang puso ko durog pa rin sa betrayal ng pagtatago niya. Bakit mo ako pinagkatiwalaan sa basahan pero hindi sa katotohanan, Jake? Dahil ang pag-ibig ko sa'yo, mas matindi pa sa Viridian, Isay. Kung sinabi ko ang totoo, hindi ka naging cleaner. Hindi mo sana nakita ang tunay na dumi sa loob. At baka hindi ko natuloy ang proteksyon ko sa'yo. Patawarin mo ako. Ang aming kwento ay hindi nagsimula sa perpetong boardroom. Nagsimula ito sa basahan, disguise, at isang lihim na misyon. Ang hate at drama ay nagpatunay lang kung gaano katibay ang aming pag-ibig. Ngayon, ako na si Isabel Viridian, ang CEO. Ang basahan ay naging scepter, pero sa pag-uwi, ako pa rin si Isay, ang asawa ni Jake. Ang pag-ibig namin, ang tunay na legacy ng Viridian Group.